TV, and in this video guys, the topic that I would love to discuss with you is why is it that I decided that me and my spouse decided to enroll my daughter at Common Center, okay? And that was also the question that was being asked to me during the orientation by the chief supervisor of the Common in that branch where I enrolled my daughter, okay? So, why? Because one time, I'm washing my clothes, I'm washing our clothes, and then, I saw Shasha playing, and I called her attention, and I told her to please draw near to me, and then I conduct an oral exam, okay? It's about mathematics, multiplication. Yes, she used to answer some questions that I have asked her is medyo ano na siya. So, sabi ko, you need to answer my oral exam quickly, okay? I want you to, I wish that you can familiarize those, multiplication table. Kasi sabi ko sa kanya, when I was in grade 2, sa ulado ko na yan, okay? Sa ulado ko na yan, so what happened? Bakit mag-grade 5 na siya? So, hindi ko naman na weak yung anak ko, but point ko is, bakit hindi masyado nahasa yung mga bata, okay? So, ako that time, ako lang mag-isa nag-aaral sa sarili ko. Kasi, si teacher ko medyo stricta. Ang lagi sinasabi na ng teacher ko, huwag kayong papasok sa classroom pag hindi nyo sa ulado yung multiplication table. And, grade 2 pa lang ako, kabisado ko na yan. So, sabi ko, bakit si Shasha hindi niya sa ulo yun? Samantalang from time to time naman ako, nire-review ko siya. So, ayun. And, we used to went the mall one time. May hinahanap akong item. Tapos nadaan kami sa Common. Tapos sabi ko, anak, mag-usyoso nga tayo dito sa Common. Usyoso lang, wala namang masama eh. So, I used to ask the staff na naka-assign. Sabi ko, ganito, ganyan magkano. Ganyan. Kasi sabi ko, yung anak ko, gusto kong maraming backlog sa school eh. You know why? Kasi nga, di ba nung uminit yung panahon, yung mga bata, bahay na sila, puro na lang pasend-send ng mga sagutan. And the time na nangyari yun, nasa office ako. Ako yung teacher ng anak ko, umpisa nursery hanggang grade 3. So, nung nag-grade 4 na siya, nag-complacent na ako na okay na sa school, na kaya na silang, turuan, nag-complacent na ako. Tapos, the problem is, nag-office nga ako from January to June. Tapos, nagkaroon pa ng heat index na mataas, diba? So, from time to time, sila puro lang pasagot sa teacher. Puro lang pasagot yung teacher, sinisend sa kanila yung problem, na hindi naman turuan yung mga bata properly on how to attack the problem, diba? So, ako nakikita ko yung niya, hindi ko din naturuan siya na pagdating ko sa office, turuan siya kasi pagod na talaga ako, guys. At may mga sideline din akong negosyo sa bahay. And then yung YouTube. 'Di ba? So, ayun. So, okay naman yung niya. Okay naman ang grade niya. Pero napansin ko na sa lahat ng subject, yun yung pinakamababa niya, math. Okay? And then, hindi ko sinasabing weak siya na doon. Meron siyang mataas yung interest niya sa ibang aspeto like drawing, singing, magaling siya eh. My daughter is good. Medyo less yung interest niya doon sa math. Or in fact, yung mathematics ay kailangan talaga natin yan. As we grow old kasi, di ba, sa negosyo, sa araw-araw natin transaction, bibili ka sa palengke, babayad ka sa jeep, ano-ano pa, na mga kailangan magaling ka pagdating sa numero, di ba? So, sabi ko, kaya ko namang yung anak ko, pero hindi ko na kayang habulin. So, napakaganda nga, kasi nagpunta kami sa Common, sabi sa Common, hindi, kunimbawa, grade 5 na yung anak ko, hindi nila tuturuan kung pang grade 5 lang. I-assess nila kung hanggang saan yung bata. At kung saan fitted yung bata, like, balik muna sa grade 4, I mean, the topic for grade 4 muna yung nila, tackle, hanggang ma-master nila. So, proceed tayo doon. So, okay yung atake, guys. So, sabi ko, tingnan natin, okay? Kasi, ako naman, hiningi ko naman yung blessing ni Mr. ko na ito, yan natin. Kasi, syempre, siya yung magbabayad. Okay? Sabi ni Mr. ko, push na yan. Okay? So, for the best of our children naman, invest in education of our kids, di ba? Kasi pupundasyon na natin yung bata, guys, eh.
Kasi pagdating ng grade 5, naalala ko noon, mathematics is one of my favorite subject. At yung teacher ko ang galing, you know. Ang galing ng teacher ko. Stricta siya. Talagang kami lahat nakatutok doon sa blackboard, green board. And, you know, the motivation then was, kailangan, during the examination, lagi kang mataas. Yun yung motivation ni teacher. Para, row 1 ka. Pag weak ka, ikaw yung lowest nung kayo sa row 3. So, di ba madidishearten ka pag mag-row 3 ka. So, di ba? Mahina ako. Parang, I don't love that idea na mapupunta ako sa row 3 kasi, ibig sabihin sa row 3, you are poor when it comes to mathematics. So, that was only the subject that is giving that kind of motivation. So, ako naman, dahil nag-challenge ako, ang galing ng challenge ni teacher, di ba? So, pag magagaling, row 1. Katamtaman, average row 2. So, gusto ko doon ako sa row 1 lagi. So, nag-aaral ako lagi. Then, pagdating sa honor roll, pasok ka doon. So, yun yung naging motivation. And, which is, nowadays, hindi natin alam kung ano yung motivation ng mga teachers. Sa public din ako noon. Sa public naman yung anak ko. And, yun nga, iba na kasi dito ngayon, diba? Pasok sila 6 o ng 12, hindi natin alam kung paano yung mga discussion. Ang masabi ko lang, ang gagaling ng mga teacher ko noon, okay? Kaya nga minahal ko yung mathematics eh. Sabi ko nga sa common, I also can teach mathematics. Marunong ako magturo. The problem is, gusto ko talaga yung may regular na follow-up, diba? Kaya sabi ko, I think I will allow professionals to handle the tutorial to my daughter. Okay? So, yun eh. Kaya ko magturo. Marunong ako magturo. Pero, yung pattern tapos ako din, ang dami ko din gawain bahay. Sabi ko nga, kakarating ko pa ba yung niyan? Alanganin na eh. Kumbaga sabi ko, okay, yung subject pang grade 5, doon ko siya alalayan. Pero pag dating dun sa lesson na tinatakal nila, hindi ako pwede magkaroon ng intervention. Sila lang doon. Now, sa pang grade 5, kung gusto kong mag-alalayan na ulit ang anak ko, so pwede yun. Pero yun sa tinuturo ng common, hindi daw pwede. Okay lang naman, kasi sabi ko nga wala din naman akong time, na. Kaya nga sabi ko, tiniwala ko na sa kanila. So, yun lang naman guys. I hope na-inspire kayo sa share kong story today. Okay, so, you try guys. Kung kaya nyo turuan yung anak nyo, turuan nyo na. Kasi, yun naman talaga yung role natin mga parents eh. Ako nakapagturo ako sa kanya from nursery to grade 3. Nung grade 4 nga, naging complacent talaga ako na kaya na yung mga teacher yan. Napundasyonan ko na yung anak ko. Kaso nga, dahil nga nag-pandemic, nag-hit index ng mataas at bihira sila papasukin. Sabi ko, alam ko maraming na-miss na lesson yung anak ko. Kailangan niya i-master. So, I have to look for para ngayon, ang ginagawa ng common, balik sa basic, kung saan topic, chap-chap nila, pasagot-sagot. Parang last ito guys, hinihila-hila muna yung utak ng bata. Tapos sabak na doon sa kung anong topic na dapat sa kanila. Okay, so, thanks for watching guys. Bye.